Last week nga pala yung Teacher's Day pero hindi talaga namin nagawang maiabot yung gift namin para sa teacher ni Pinky at eto nga yung watch na gift set. Hindi ko yata nabanggit sa mga previous vlog ko pero on and off kasi yung lagnat ni Pinky noon. Mga 2 days din yata siyang hindi nakapasok noon kaya naman hindi pa namin ito na iaabot. And dahil bukas, back to school na nga si Pink, eto at siya na nga yung pinagbalot ko. So itong gift wrapper or yung gift bag, binili lang din namin yan na malengke kami sa Pasita. Sobrang na-appreciate ko rin kasi ang babait ng mga naging teacher ni Pinky. So maliit na bagay lang to show our appreciation sa effort ng mga teacher nila, especially sa anak ko. Pag uwi pala ng mag-aama ko, meron silang dinala dito ng mga inasal. Ito yung mga galing doon sa handaan dahil birthday nga ni Isis. Dito sa sofa namin, sa sala, meron kaming dalawang malalaking unan dyan. And pinalitan ko nga ng punda dahil ito ay ipapadala ko kay Papa. So ang nangyari kasi, napakadami ng mga inasal. So mag-share ako kay Papa at the same time, 'di ba meron ding over the sink cabinet si Papa. So ipapadala ko na nga rin 'yon, pati yung ibang mga nakita ko dito sa bahay na pwede niyang mapakinabangan doon. So kinabukasan na to, pagising ko, eto nga pala yung ulam na naluto ni Pinggoy. Kumakain na yung dalawang bagets niyan and bago pa man din ako kumain, nag-message ako kay Papa kung bet niya nga rin nung sabaw kasi feeling ko talaga kung siya lang, hindi siya magluluto ng ganyan. So para naman makakain siya ng desabaw na ulam, eto at magpe-prepare nga ako ng baonan at doon ko ilalagay ito. Ipapalalamove ko na lang siya. Wala, ganun talaga. Medyo malayo kasi siya. Nga pala, few days ago, nagbayad na rin ako ng rent para doon sa apartment niya. So, naka-1 buwan na rin si Papa doon. And tinatanong ko nga siya, bago ako nagbayad, kung ano itutuloy ba natin to. Kasi, if ever na ayaw mo dyan sa location mo dyan, edi hanap tayo dito ng malapit sa amin. Para nga naman kapag may mga ganitong mga pagkain kami, at least matipid na hindi na kailangan kumastos ng delivery fee, pa-deliver ng mga gamit, ng mga pagkain. Kasi nung unang lipat niya talaga doon, nagsasabi siya na, Ning, parang ang lungkot dito, ang tahimik. So, nung huli ko siyang kinamusta, okay naman na daw siya doon. Mas gusto niya daw na tahimik, safe yung pakiramdam niya doon, sa lahat ng gamit niya. Tsaka, wala pa rin naman kami nakikita na malapit sa amin na malaki. Kasi, kita niya naman, napakadaming gamit ni Papa. So, hindi talaga siya uubra sa room for rent lang, diba? So, anyway, dahil ipapalalamove ko nga ito, para lang ma-secure na hindi ito tatapon doon sa lalabag ng mga rider. Ito, at ikinling wrap ko na nga yung desabaw na lunchbox. And magpapasabay din ako ng isang balot ng trash bag para kay Papa. So, ang binibili talaga namin, yung ganitong transparent. Hindi ko sure kung nasa 100 ba ang laman ng isang to, pero isang balot nasa 65 pesos. And yung kasi yung kasya para sa mga basurahan namin sa kusina, yung basurahan sa CR, pati na rin sa may labas bago mag-gate. So anyway, eto na nga at na-secure na natin ang food dump. Meron din ako nabasang nag-comment, bakit kasi hindi niya na lang isama sa bahay niyo yung Papa mo? Hindi po kasi talaga kami kasya. Sa dami ng gamit niya, sa dami ng gamit ko, papaano? Wala na kami malalakaran nun pag nagkataon. Kuya, para kay, anong pangalan po yan? Arnel, ito po. After ko nga itong maipadala, eto na nga po ang itsura sa may labas namin. Bali pagpasok mo ng gate, ayan yung itsura niya. As in, ang daming mga nakasampay, ang daming labahin, mga parcel, tambak ng kung ano-ano. At yan ang goal kong linisin bago tayo matulog. So, gabi na naman aariba ang momshi nyo sa paglilinis. So, itong area na ito, talaga namang aminado akong napabayaan ko siya ng husto. Kasi lagi ko naiisip, sige, pag may time ako, asikasuhin ko yan. Hanggang sa nag-pile up na lahat ng mga kalat, labahin, ganyan. Hindi ko siya naasikaso. So, one time, big time ko na lang siyang aayusin. But of course, medyo challenging lang ngayon dahil una, ang dami namin labahin. Pangalawa, medyo nag-uulan-ulan. So, mahirap magpatuyo. Itong mga nakasampay na to, si Pinggoy talaga yung naglaban yan. Pero kasi, Diyos ko, pahirapan talaga yung pagtutupi sa amin dito. Alam mo, iniisip ko nga, ayoko magpa-laundry. Okay lang sa akin magsalang na magsalang. Pero yung pagtutupi, kung hindi talaga carry, siguro mag-hire. Grabe, akala mo naman talaga nang magtutupi. Pero honestly yun lang talaga yung nararamdaman ko na parang most of the time kapag nakikita ko yung gabundok na tupiin,
Magpo-post na nga ako kung sino pwedeng pumunta dito para magtupi ng mga to. Pero pag iniisip ko naman na may stranger na papasok sa bahay, nahihiya naman ako, baka sabihin. Ano ba yan, pagtutupi lang, di pa magawa. Alam mo, sa ibang bagay talaga, may weakness talaga And ako. feeling ko naman, dapat hindi tayo ma-feel bad sa mga ganong bagay. Kasi may mga bagay naman na kaya nating gawin, pero hinahayaan nating iba yung gumawa. Like yung pagpapalinis ng kuko. Yung iba nag-hire na maglilinis ng bahay, ng CR, ng kotse, at kung ano-ano pa. Kung ano lang talaga yung convenient para sa'yo, dapat i-push mo na yan. Huwag ka mag-feel bad dyan. So dahil wala namang ulan, eto, at hinawi ko na muna yung shower curtain at tinanggal ko na nga itong picnic mat. O diba, hindi talaga natatanggal yung mga paharang namin dito. Kasi kapag malakas yung ulan, ayaw naming pumasok yung tubig ulan dito. May buri blinds naman kami, kaso hindi niya nga natatakpan ng bongga yun sa may lower part. Ilalabas ko na rin dito sa may bandang basurahan itong mga karton. And then pagbukas ko nga ng gate, napansin ko na meron ditong nakalaylay na kuryente, and hindi ko sure kung yan ba ay kawad ng kuryente. Tumatama kasi siya sa gate namin, lalo na kapag binubuksan ng todo. Hindi ko sure kung saan ko ba siya ire-report, Meralco ba, sa internet provider ba. Tapos bigla ko naalala, alam mo ba, ang pinakaunang trabaho ko sa buong buhay ko, maliban sa nag-OJT ako, is nung nagtrabaho ako bilang call center agent sa Meralco. Tapos, isa sa mga nare-receive naming tawag is about nga dyan sa mga nagre-report na nakalaylay yung mga kawad ng kuryente, tas gagawa namin na report, ganyan-ganyan. Tapos naalala ko tuloy bigla, speaking of Meralco, yung pinakaunang araw na nag-live call ako. So, ayan, pasok ako ng office, upo, tapos, syempre, unang call, kabado 20 ka talaga doon. Tapos, eto na, nag-beep na nga, ibig sabihin may incoming call na. Syempre, opening spiel ako, thank you for calling Meralco, my name is Ice, how can I help you? Ganyan, hala, minura agad ako. Minura ako dahil naputulan daw sila ng kuryente. Ganun yata yun. Tapos hindi pa bumabalik. Basta galit na galit yung mama dahil hindi pa rin bumabalik yung kuryente nila. Minura talaga nila ako ng bonggang-bongga. Hindi ko kinaya, be. Kasi syempre kabadong-kabado ka. Tapos unang bubungad sa'yo, taong galit na pinagmumura ka na akala mo naman. Isip ko, hindi nga ako minumura ng mga magulang ko. Tapos mumurahin ako nito. Grabe talaga. Not for the weak talaga yung mga nagtatrabaho sa call center. Kasi biruin mo kung pinanghinaan ako ng loob nun. Hindi ako tatagal sa BPO industry ng more than a decade. Hindi ko matututunan man lang kahit papano yung mga basic English. Kasi bobita talaga magsalita ng English ng tuloy-tuloy ang mamsi noon. Kaya nga, diba, nung nagkaanak ako, sabi ko, bawi na nga lang talaga ako yung sa mga anak ko. Pag i-Englishin ko to, bata pa lang. So kapag nakakatanggap kami ng tawag doon, tapos Inglesera yung mga nakakausap namin, Diyos ko, kabadong-kabado talaga kami dahil hindi namin alam yung mga isasagot na kakalo. So ayun na nga, tumagal pa ako noon ng 2 years, akalain mo. Nag-try ako mag-apply sa ibang call center, international naman. Hala, paano nangyari yun? Siguro dahil meron ka ng 2 years na experience, kahit pa paano alam mo na yung mga pasikot-sikot sa pag-handle ng call, pero weakness ko pa rin ang magsasalita ng English. Pero ewan ko, bakit ako nakapasa doon? So, resign tayo, tapos lipat tayo ng pangalawang call center. Doon na nga tayo napadpad sa my market. So, ayun, na-enjoy ko rin naman yun dahil, syempre, training, may mga kasabay din ako na walang experience sa international call center. So, pare-pareho kami nangangapa doon. Pero, kakaiba talaga kasi ang naalala ko, mga Canadian naman yung mga client na kinikater namin. Mga Inglesero sila, hindi sila masyado sa mga grammar ba. Wala sa kanila kung mali-mali yung grammar mo. Basta, naiintindihan nila yung gusto mong iparating. Yun yung na-appreciate ko. At saka kapag nakaka-encounter ako ng mga irate, yung mga tipong galit na mga customer, kahit murahin ka, hindi masakit, hindi tagos. Alam mo kung bakit? Kasi English, parang music in my ears pa yung dating. Kasi hindi talaga siya masakit. Unlike kapag minura ka ng Tagalog, tapos galit na galit. Iba yung atake talaga. Ano ba naman yan? Kung saan-saan na naman napadpad yung chika ng mamsi nyo. Dahil lang sa kawad ng kuryente ba yan na nasa labas ng gate. So anyway, eto nga pala, babaguhin ko ang pwesto nito dahil for the longest time andyan yung mga cabinet na yan. Gusto ko naman mag-rearrange ng very light. Aalisin ko yung mga cabinet dyan para naman maklear itong wall na nasa may bandang pintuan. So, ang gagawin ko lang ay dito ko naman sila sa kabilang pader ipagsisisiksik. And even up to now, may mga nagko-comment pa rin na dapat talaga lumipat kayo ng malaking space, ganyan-ganyan, darating tayo dyan. Pero for now kasi parang okay naman ako ngayon dito sa apartment namin, malapit sa school ni Pinky. Siguro kapag natapos yung school year, baka doon ulit ako mag-hunting ng ibang apartment kasi baka ilipat namin
ng school si Pinky. Ewan ko. Iniisip ko rin naman, ito nga maliit lang na apartment namin, nahihirapan kong i-maintain na 100% lahat ng sulok, all goods, malinis, neat, organized. So baka kaya hindi pa binibigay sa amin ni Lord yung malaki-laking space ay dahil hindi mo pa nga matuto ng linisin ng maayos. Yan, maliit pa lang. Paano na lang kapag lumaki-laki na ang space? So anyway, okay naman kami dito. Sobrang safe ng pakiramdam namin dito sa bahay. Yun nga lang, medyo maliit. Or baka talaga dapat naging specific ako sa mga pinagdadasal ko nung hindi pa kami nakakabukod. Kasi noon, ang sabi ko, sige na Lord, gusto ko talaga makabukod kahit na maliit lang. Yan tuloy yung binigay, maliit. Anyway, tuwang-tuwa nga ako dahil ngayon ko na lang ulit nakitang clear itong pader na ito. So, ayan, at pinagpagan ko nga. Alam mo, sa totoo lang, napaka-challenging lang ding linisin ito dahil nga napakaliit ng space. Ang daming gamit. So, hindi ako makamove freely, hindi ako makamove ng mas maayos dito dahil napaka-limited ng space na ginagalawan ko. May mga labahin pa ditong tambak. So, ang gagawin ko ay habang naglilinis nga ako dito at bilang hindi pa naman ako inaantok, magsasalang na muna ako ng mga labahin dito sa washing machine. So, itong mga nasa labas na labahin, yan yung mga tatry kong ubusin. Kasi yung mga laundry basket namin dito sa may kabilang gilid, may mga laman pa yan, no? Diba? Napakadami talagang damit. So, ang magagawin ko talaga, once na matapos itong mga labahin, magdi-declutter na naman ako ng mga damit, mga gamit. So, eto nga, nandito ako sa likod ng camera kasi andito nga yung mga damit, diba? So, pinipili ko yung mga kailangang isa lang. Then, eto, yung mga sabon panlaban na ang tagal na, hindi pa tinatapon. Yung pala meron pang kakaunting laman. So, ang ginawa ko nga is itinuwad ko nga yung dalawang malaking bote para at least maubos na siya at tuluyan na nga maitapon yung malalaking bote na yun. Ayan, at dahil nakapagsalang na nga tayo, magpapakabisi pa rin ako dito dahil hindi pa talaga ako natatapos kakalinis dito. So, eto nga pala yung itsura niya currently. Anyway, pasensya na nga po pala kung hindi ko maibigay yung mga cabinet dito kasi may mga laman po yan. May mga gamit pong nakastock dyan kasi marami pa rin ako nababasang nagme-message sa akin na akin na lang po yung cabinet, akin na lang po yung mga drawer nyo. Meron na akong na-let go na 2 drawer nga na maliliit na mga anak. So, itong space na ito, maliban sa laundry area, storage area na lang din talaga siya. So, pasalamat na lang din talaga na kahit pa paano sa liit ng bahay namin, meron pa rin kaming space para maging storage. Kailangan ko lang talagang i-organize ng bonggang-bongga. Napaka-challenging niya. Kasi, alam mo, 'di ba, napakadami ko ng gamit na na-let go. Ang dami pa rin dumarating. And hindi ganun kadaling mag-let go ng mga gamit. Siyempre, kahit papano, gusto ko rin namang i-enjoy yung mga gamit na yan. At saka minsan, iniisip ko, ay baka soon magamit namin to. And for sure, para sa mga katulad ko na affiliate din, makaka-relate kayo ng bonggang-bongga. And para sa akin, happy problem yan. Hindi yan in a negative way. Akalain mo, naka 41 minutes na nga tayo eto at for the sampay na nga ako. At dahil nga, ang dami ko pang kailangang linisin, ligpitin dito. Hindi ko na nga babaligtad yung mga damit. Diba usually ganon? Dapat daw baligtarin mo para in case malaglag or hindi makakuha agad, hindi maalikabukan yung nasa ina. Ay, bahala na talagang pinagsasampay ko na lang talaga yan as is para lang matapos. And alam mo ba, gustuin ko man talaga matapos ngayong araw. As in, ngayon din na malinis ko nga ito lahat para may makita naman tayo magandang resulta. Hindi talaga uubra dahil kita mo naman, ang dami kong ipagsasampay dito. Ang dami ko pang kailangang labhan, pero okay lang yan. At least kahit papaano, may progress na. So, nagpahinga lang ako saglit. Kumain ako nito. Nabili ni Pingo ito, I think, sa tindahan. Ang sarap! Ang sarap ng ube na hopya na yun. And for sure, sa dami ng mga labahin namin, maraming matitrigger dyan. Bakit naka-automatic naman kayo? Taban-taban nyo na maglaban, taban nyo magsalang. You do you. Charot, hindi. Pasensya na po talaga. Ang toka kasi sa paglalaba dito si Pingoy. Naglalaba naman siya pero hindi niya nagagawang ubusin lahat dahil siguro nag-uulan-ulan. Kung ano mang rason niya. So, eto na nga. Tutulungan ko na nga siya dito. Alam mo kung sobrang lawak lang din talaga ng laundry area namin na ang dami naming sampayan. Talagang uubusin ko talaga lahat ng mga nandito sa labahin namin para umaliwalas na nga talaga ng tuluyan dito. Nga pala, medyo nag-sort naman ako ng mga damit dito. So, yung mga pinaglalabahan ko lang ngayon, karamihan talaga ay mga damit
gamit lang namin ni Pinggoy. Alam mo ba, habang ginagawa ko nga to, medyo kinakabahan nga ako kasi inisip ko, kapag nalabhan ko na lahat ng ito, na itupi na siya at ilalagay na nga sa mga damitan namin, mapagkakasya ko pa ba itong mga ito? Knowing na nag-let go pa nga ako ng 2 drawer ng mga bata. Oh my God! Good luck na lang talaga kung papaano. Umuulan-ulan pa ng very light niyan. So binuksan ko na nga lang itong 2 clip fan namin para kahit papaano naman mahanginan itong mga nakasampay at maiwasang mag-amoy kulo. Alam mo, gusto ko talagang mangyari dito. Kahit na maraming mga nakalagay na gamit, is gusto ko malinis siyang tignan, maaliwala siyang tignan. So kung papaano natin ma-achieve yun, di ko pa alam sa ngayon. Abangan nyo na lang sa mga susunod nating vlog. And pasensya na nga pala at hindi ako nakapag-upload ng mga nakaraan dahil bibisihan na naman ako dito sa bahay namin. Nag-unbox na rin pala ako dito ng mga parcel. So ibig sabihin, eto na po ang mga trabahong nag-aantay sa akin. O diba, grabe, ang dami kong kailangan asikasuhin, labahin, linisin, tapos gagawan pa ng mga content itong mga ito. Pero laban lang talaga. Minsan, masarap din naman yung ganito, marami kang pinagkakaabalahan kaysa naman lagi ako nakatunganga lang. Pasensya na nga pala ulit. Medyo napahaba na naman itong vlog. Pero thank you so much sa palaging nanonood po ng mga vlogs ko kahit noon-noon pa. Thank you. At hindi pa rin kayo nauumay hanggang ngayon. So, ayun lang muna for today's video. Ingat kayo guys ha. Stay safe and dry.